Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pinsang pulis na hambog. Sa labas pa lang ng gate, naririnig na ni Boyet ang mga komosyon sa loob ng bahay nila. Huminto siya saglit at binosesan kung sino-sino ang mga tao hanggang sa marinig niya ang umaalingaw-ngaw na halakhak ng pinsan niyang si Manuel. Napailing siya bago abutin ang bukasan ng gate at pumasok sa loob ng bakuran. Habang palapit siya ng palapit sa main entrance ng bahay ay mas lalong lumalakas ang tawanan kaya naisipan na lang niyang maglakad papunta sa likod bahay. At doon pumasok, subalit bigla namang bumukas ang pinto. Lumabas kasi ang isa sa kaibigan ni Manuel para magsigarilyo. Kaya pagkakita sa kanya ng pinsan ay napangiti na lang siya ng pilit. Hoy guys, nandito na pala yung pinsan ko, si Boyet. Napahimas kilay naman si Boyet matapos marinig ang nakaririnding boses ng kanyang pinsan. Medyo marami-rami na rin kasi ang nainom nitong alak. Pumasok ka na rito, Boyet. Pakikilala kita sa mga tropa ko. Pag-alis ng isang lalaki sa pintuan ay saka naman tila nahihiyang pumasok si Boyet sa loob ng kanilang bahay. Doon ay nakita niya ang 5 kalalakihan na bukod pa yung lumabas para magyosi. Napatingin din siya kaagad sa lamisita kung saan nakalagay ang sandamakmak na pulutan at mamahaling alak na iniinom ng lahat. Pagkaakbay sa kanya ni Manuel ay saka ito ulit malakas na nagsalita. Mga troops, ito yung sinasabi ko sa inyong kasama ko rito sa bahay, na technically ay bahay ng lola namin. Si Boyet, ang pinakamamahal kong pinsan. Cheers! Sabay-sabay at masayang nag-aangata ng mga baso ang mga kabaro ni Manuel at nagsigawan ng nice to meet you, Boyet. At kahit nahihiya ay tumangutango lang ang edad 27 binata. Good evening guys. Enjoy your day. Inom lang kayo dyan ha. May iwan ko muna kayo. Hindi pa niya natatapos ang pagsasalita ay hinigpitan na ni Manuel ang pagkakaakbay sa kanya at inabot ang plastic cup na may lamang mamahaling alak. Shot muna tol. Di ba guys? Sumang-ayon naman ang katropa ni Manuel kaya wala nang naging choice si Boyet kundi ang lagukin ng alak kahit na hindi pa siya naghahapunan. Alam niyang lalo lang siyang kukulitin ng pinsan kapag humindi siya. Kaya kaysa tumanggi ay nilagok na lang din niya yon at sumang-ayon na lang din sa takbo ng mga pangyayari. Hindi pa naman malakas uminom ng alak si Boyet katulad ng kanyang pinsan. Kaya pagkatapos malunok ang alak ay nakaramdam kagad ng pagkahilo ang binata at nag-init ng sikmura. May iwan ko muna kayo dyan. Enjoy lang kayo guys ha. Dali-dali siyang umalis sa eksena at narinig niya pa kung paano na naman magsalita ng kahambugan ng pinsan niya. Yung pinsan ko na yon, noong mga high school at college kami, ako talaga ang takbuhan nun. Kasi, alam nyo na, medyo lalampa-lampa kasi yun eh. At nerdy-nerdy kaya madalas mabuli. Kaya talaga ako nagpulis eh, para rin sa kanya. Natuwa pa ang mga kaibigan ni Manuel sa kanilang narinig. Pero si Boyet ay napailing na lang bago nagpatuloy na umakyat papunta sa kanyang silid. Bata pa lamang ang dalawa, ay sanggang dikit na talaga sila. Lumaki kasi sina Manuel at Boyet sa poder ng kanilang lola Beatriz sapagkat ang mga tatay nila ay nagtrabaho sa bansang Saudi at doon na rin parehong nakapangasawa ulit. Yun din ang dahilan kaya tuluyan na silang kinupkop ng pinakamamahal nilang lola. Ang ina kasi ni Manuel ay nag-asawa na rin ng iba at ni minsan ay hindi nito naisip na dalawin siya. Samantalang ang nanay naman ni Boyet, simula bata ay hindi pa niya nakita at wala na rin siyang balak na hanapin pa yon. Kontento na si Boyet sa pagmamahal na binibigay sa kanya ni Lola Beatriz sa kabila ng katandaan nito. Parehong nakagraduate ang magpinsan dahil na rin sa suporta ng mga magulang nilang nasa Saudi.
Isa na ngang ganap na pulis si Manuel habang si Boyet naman ay nagtatrabaho sa isang sikat na BPO company bilang isang operations manager. Maswerte nga siya dahil bibihira ang BPO company sa Pilipinas na umaga ang pasok. Kalimitan kasi talaga ay gabi ang pasok ng mga ganong uri ng trabaho. Matapos makapagpalit ng pambahay ay muling lumabas ng kwarto ang binata at nag-ayos ng kanyang salamin sa mata. Napahawak tenga pa siya dahil hanggang sa kinaroroonan niyang yon ay dinig na dinig niya ang tawanan ni Manuel at ng mga kainuman nito. Ay, anong oras na ba? Tumingin siya sa mamahaling relo na nasa kaliwang kamay at nang makitang 8:00 na ng gabi ay saka siya marahang naglakad pababa ng hagdan. Dumiretso siya sa kaliwa kung saan ang direksyon papuntang kusina pero bago magtungo roon para kumain ay nadaanan muna niya ang kwarto ni Lola Beatrice kaya sumilip na rin siya roon. Marahan niyang binuksan ang pinto at dinungaw ang matandang babae na nahihimbing na sa pagtulog. Kaagad niya ring isinara ang pinto upang hindi mabulahaw si Lola Beatrice. Kumain na kaya si Lola? Nasabi niya yon dahil ang kasambay nilang si Aling Sabel ay pansamantalang umuwi muna sa tirahan nito sa Cavite at bukas pa raw ng tanghali makakabalik. Ito lang kasi ang alam niyang nag-aasikaso kay Lola Beatrice at halata naman sa itsura ni Manuel na hindi nito pagtsatsagaan pakainin ng ginang. Bagamat malakas pa naman si Lola Beatrice at kaya pang kumilos mag-isa dahil 70 anyos pa lamang naman ito. Baka kumain na nga siya. Saka nagdire-diretso si Boyet sa paglalakad hanggang sa marating ang kusina. Pagkakita niya sa dining table ay nilapitan niya kaagad at tinanggal ang food cover na nasa gitna noon. Doon ay bumungad sa kanya ang ilang piraso ng litsyong manok at liempo kaya natakam kagad siya at nagsandok ng kanin. Lord, thank you for this food ah. Nilantakan niya kaagad ang pagkain at nang matapos na siya ay saka naman dumating si Manuel hawak ang plastic cup na may lamang alak. Napakunot noo siya dahil halata sa hilat siya ng mukha ng kanyang pinsan na may tama na talaga to ng alak. Ay, pinsan, nandiyan ka pala. Shot mo na muna to. Pumunta ka ron pagkatapos mo dyan ah. Mga classmate ko lang naman yun nung college eh. Kilala mo nga yata yung iba dyan eh, kasi napunta na rito yun sa bahay dati. Kinulit na naman siya nito na sinang-ayunan na lang niya para hindi na humaba ang usapan. Huwag kang mag-alala. Hindi pa naman ako lasing eh. Nakainom lang. O paano? Diyan ka lang muna kasi naiiin na talaga ako eh. Umiling-iling lang si Boyet habang pinagmamasda ng pinsan. At nang matapos niyang masaid ang isang pirasong chicken leg ay saka siya nagsalita. Manuel, medyo inaan yung boses niyo ah. Baka magising si Lola at may istorbo pa eh. Ngumiti lang si Manuel at saka mahinang pinitik ang pinsan sa noo. Akong bahala dyan. Don't you worry, Boyet. Napaungot na lang ng mukha ang binatang nakasalamin habang pinagmamasda ng hambog niyang pinsan na papunta sa banyo. Maya-maya pa pagkatapos niyang kumain ng hapunan ay kaagad niyang hinugasan ng pinagkainan. Nang isasalansanan niya ito sa platuhan ay napalingon siya sa banyo sapagkat dinig na dinig niya ang malakas na pagsuka ni Manuel. Hindi pa pala lasing yan ah. Hinayaan na lang niya at dali-daling bumalik sa kanyang kwarto dahil naisip niyang kapag naabutan siya ni Manuel doon ay baka maaya pa siyang mag-inom ng alak. Medyo nahihilo pa naman talaga siya matapos ng 2 beses na lumagok ng alak. Pagdating sa kwarto ay hindi kagad dinalaw ng antok ang binata. Kaya nag-scroll muna siya sa kanyang social media account hanggang sa mapahinto sa newsfeed ng dalagang si Trina. Si Trina ay taga roon lang din sa lugar nila
ang ina nito noon ay nangangamuhan kay Lola Beatriz bilang labandera. Kaya no mga bata pa ay madalas din nila itong makasama ni Manuel dito sa bahay. Pareho nilang gustong magpinsan ng dalaga. Kaya muling sumagi sa isip ni Boyet noong mga panahong elementarya at high school ay nag-aagawan pa sila sa panliligaw dito. Kaya lang walang nagwagi sa kanila sapagkat nagkaroon ng girlfriend si Trina na labis nilang ikinagulat. Ha? Trina is now single? Napangiti siya pagkatapos yung mabasa. So, single na pala ulit siya ngayon? Sino kaya yung naging partner nito? Yung pa rin kaya yun? Nasabi niya yun sapagkat ngayon na lang ulit niya nakita na nag-post sa social media ang dalaga sa tinagal-tagal ng panahon. Sayang talaga to si Trina. Babaeng-babae ang muka. Malambot pa naman yung labi niya. Napangiti na naman ng weirdong binata matapos yung maalala. Sa kanilang magpinsan kasi ay siya ang unang nakahalik sa labi ng dalaga na nakakatuwang isipin na ito rin ang first kiss ni Trina. Nagpatuloy na siya sa pag-scroll hanggang sa hindi niya namamalayang nakatulog na pala siya. Nagising lang si Boyet nang tumama sa mukha niya ang cellphone matapos yung madula sa kanyang kamay. Asar-talo siyang napabangon ng higaan saka nilagay ang cellphone at eyeglass sa tukador na abot kamay lang sa higaan. Nang pabalik na siya sa pagtulog ay muli na namang napabangon ng binata dahil sa komosyon mula sa labas ng kanyang silid. Muli niyang isinuot ang eyeglass at pagbukas pa lang ng pinto ng kanyang kwarto ay umugong na kaagad ang sigawan mula sa ibaba ng bahay. Taranta siyang napatakbo pababa ng hagdan at pagdating sa sala ay nakita nga niya na nagkakagulo na. Inaawat si Manuel ng dalawa nitong kasamahan habang ang kaalitan naman ito ay inaawat din ng dalawa pang lalaki. Hayop ka pala. Sige, patunayan mo sa akin ngayon na nilalandi ko ang girlfriend mo. Pre, sabi, magpakita ka ng pruweba, hayop ka. Hindi umiimik ang lalaking tinatawag na Sammy ni Manuel. Ano? Huwag kang ganon, pre. Tatarataduin mo ako sa sarili kong bahay, ha? Akala mo siguro hindi kita narinig kanina pa eh. No? Kung ano-ano kinukwento mo eh. Gusto mo barilin kita ngayon eh. Nagkakakawag siya sa mga kasamahan kaya muling tumaas ang tensyon. Nang lumapit naman si Boyet para umawat ay mas lalo lang naghurumentado si Manuel. Natigilan lang silang lahat nang biglang narinig nila mula sa likuran ang boses ng isang matandang babae, si Lola Beatriz. Ano ba yung ingay na yan? Mag-aalas 10 na ng gabi. Pwede bang itigil nyo na ang pag-iinom? Hindi kasi ako masyadong makatulog eh. Ang iingay nyo. Tila naging maamong tupa naman si Manuel pagkakita sa pinakamamahal niyang lola. Dahil doon din ay tuluyan nang nawala ang tensyon at natapos na rin ang inuman. Si Boyet na ang sumama sa mga kaibigan ni Manuel sa paghatid sa labas ng bakuran. Humingi na rin siya ng paumanhinda sa inasal ng pinsan niyang pulis. Nang mawala na sa paningin niya ang mga kaibigan ni Manuel, ay pumasok na kaagad siya at naglock ng gate. Nang nasa loob na ng bahay ay isa-isa niyang iniligpit ang mga kalat sa sala dahil siguradong hindi yun ililigpit ni Manuel at si Lola Beatriz na naman ang gagawa kinabukasan. Pagdating niya sa kusina, nakaupo sa dining seat ang kanyang pinsan na mukhang langu-langu na talaga. Pagkatapos siyang ayusin at linisin ang lahat ng kalat nito, ay inalalayan na niya ang pinsan papunta sa kwarto nito. Isinalampak na lang niya si Manuel sa kama saka to pinagmasdan. Ay nako Manuel, kapag hindi ka tumigil sa kahambugan mo, ikakapahamak mo talaga yan eh. Pagkatapos sabihin yon, ay lumabas na siya ng silid nito at bumalik sa ibaba para hugasan ang iba pang naiwang kalat. Nang matapos na sa pagsasalansa ng lahat ng kalat ay muli siyang sumilip sa silid ni Lola Beatriz.
Napangiti siya dahil nahihimbing na ulit ito sa pagtulog. Good night, Lola. Pagkatapos noon ay nagtungo na rin siya sa kanyang kwarto at natulog na rin ng mahimbing. Kinabukasan, paggising ni Boyet ng alas 5:30 ng umaga ay nagluto na kaagad siya ng pang-almusal ni na Lola Beatriz at Manuel para kapag umalis na siya mamaya ay may maaabutang pagkain ng dalawa. Pagkatapos niyang magkape bilang pampagising ay dumiretso kaagad siya sa banyo para maligo. Luto naman na ang pritong bangus, itlog at skinless na longganisa at nakasalang na rin ang kanin sa rice cooker. Ilang minuto pagkatapos niyang maligo, paglabas ng banyo ay nakita na niya sa dining seat si Lola Beatriz. Nakaupo lang doon ng matandang ginang at tahimik habang nakayukod. Good morning, La. Nagpunas muna siya ng buhok bago muling kausapin ng matandang babae na walang imik. Lola, bakit ka nakayukod dyan? Gusto mo na po bang mag-almusal? Hindi pa rin umiimik ang matandang babae at hindi rin ito gumagalaw, kaya napakamot na lang si Boyet ng basa niyang buhok. O sige, La, magbibisan lang po muna ako ha. Pagbaba ko pagtitimpla ko kayo ng paborito niyong tsaa. Palabas pa lang siya ng kusina nang biglang nagsalita si Lola Beatriz at napalingon siya kaagad sapagkat iba ang boses nito. Mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo dahil sa kaunting pagkakamali ay mayroong mapapahamak. Nangilabot ng husto ang binata dahil sa kakaibang boses na narinig niya sapagkat hindi ganoon magsalita ang kanilang Lola Beatriz. Sa isang iglap ay tila nagising at bumulik sa ulirat si Lola Beatriz, kaya laking pagtataka nito kung bakit nakasandal sa pader ang kanyang apo habang nakatingin sa kanya na parang takot na takot. Ano man ang ginagawa mo riyan na po? Nakatapis ka pa para kang borles dyan na. Dahil doon ay parang nagising din ang diwa ni Boyet at pilit na napangiti habang kumakamot sa basang buhok. Timplahan mo naman ako ng tsaa apo. Sige po, La. Wait lang po magbibihis lang po ako. Mabilis lang naman po ako magbihis. Sige, basta dalian mo lang ha. Patakbong nagtungo ang binata sa kanyang kwarto at pagpasok sa loob ay nagmamadali na nga siyang nagbihis. Habang nakaharap sa salamin ay inalala niya ulit ang tila babalang sinasabi ng kung sinong nilalang na parang sumanib kay Lola Beatriz kanina. Mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo dahil sa kaunting pagkakamali ay mayroong mapapahamak. Sa totoo lang ay sanay na si Boyet sa mga ganoong bagay dahil noong bata pa naman talaga siya ay madalas na siyang makaengkwentro ng ganoong pangyayari. Bukas kasi ang kanyang third eye kaya madalas maraming mga kakatwa at misteryosong bagay na nai-encounter si Boyet. At isa na rin to sa mga dahilan kaya siya nabansagang weirdo. Nagulat lang talaga siya kanina dahil sa kakaibang boses ng kanyang lola kaya siya napaatras at napasandal sa pader. Habang inaayos ang bahig ng buhok ay napatanong tuloy siya sa sarili. Ano kayang ibig sabihin nun? Habang pinagninilay-nilay niya ang mga babalang yon, ay saka niya isinuot ang eyeglass at lumabas na ng kwarto. Pagbalik niya sa kusina ay kaagad niyang pinagtimpla ng tsaa ang matandang babae at sinandukan na rin niya ito ng makakain saka sinabayang mag-almusal. Lord, thank you for this food. Amen. Naunang matapos ang ginang sa pagkain at pumunta muna ito sa labas ng bahay para makapagtambay sa bakuran habang umiinom ng tsaa. Nang matapos na rin si Boyet sa pag-aalmusal ay hinugasan niya rin kaagad ang pinaggamitan nila ng kanyang lola. Pagkatapos noon ay saka niya kinuha ang bag sa kwarto at lumabas na ng bahay. Lola, pasok na po ako Sasabay na ako sa iyo apo. Doon lang ako sa parke pupunta dahil nandoon ang mga amiga ko.
Napangiti na lang ang weirdong binata bago muling sumagi sa isip niya ang babala kanina ng kung sino mang nilalang gamit ang katawan ng kanyang lola Beatrice. Mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo. Dahil sa kaunting pagkakamali ay mayroong mapapahamak. Lola, masyado pa pong maaga eh. Sumimangot ang matandang babae bago tila pagalit na nagsalita. Anong maaga pa? Tingnan mo yung sinag ng araw, oh. Nakikita ko na sa silangan. Tara na't bilisan mo para makapagpainit na rin ako ng katawan habang nakikipagkwentuhan sa mga amiga ko. Napailing na lang si Boyet at sinunod na lang ang kagustuhan ng kanyang lola kahit ang totoo ay nag-aalala siya dahil wala tong kasama. Ngayon lang kasi ulit ito lalabas ng mag-isa dahil palagi nitong kasama si Aling Sabel sa tuwing lumalabas ng bahay. Sigurado po ba kayong ayos lang kayo? Oo naman, apo. May kasabay naman ako mamaya pagbalik ko rito sa bahay. Paglabas nila ng bahay ay idinaan na nga niya ang matandang babae sa parke na hindi rin naman kalayuan doon. Nakita na rin niya ang ilang mga matatandang babae na kaibigan ni Lola Beatrice kaya gumaan ang kanyang pakiramdam bago tuluyang iwanan ang kanyang lola. Makalipas ang ilang sandali, nang nasa sasakyan na ang weirdong binata ay muling sumagi sa isip niya ang nagbababalang boses. Mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo. Dahil sa kaunting pagkakamali ay mayroong mapapahamak. Dahil doon ay pasimple siyang napa-sign of the cross at napabulong sa sarili. Lord, ingatan niyo po ang pamilya ko. In Jesus' name I pray. Amen. Nagtuloy-tuloy na nga ang binata papunta sa kanyang trabaho. At makalipas ang ilang oras habang nakabreak ay nag-scroll-scroll ulit ang binata sa kanyang social media. At muli niyang nakita ang newsfeed ni Trina na pinusuan ng pinsan niyang si Manuel. Napaismid tuloy siya dahil doon. Ang bilis din talaga nitong si Manuel eh. Nagpatuloy na siya sa pag-scroll hanggang sa mapanood ang isang video na may kinalaman sa mga kapulisan. Ayon sa video ay nasawi ang isang pulis matapos barilin ng nakaalitan nito. Habang pinapanood niya yon, ay sumagi na naman sa isip niya ang nangyari kaninang umaga. Mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo. Dahil sa kaunting pagkakamali ay mayroong mapapahamak. Naisip niya rin ang pinsang si Manuel dahil sa napanood. Nako, Manuel, wag naman sanang mauwi ka sa ganito. Makalipas ang ilang pang oras, pagsapit ng uwian ay dumiretso muna si Boyet sa pinakamalapit na simbahan. Hindi kasi talaga siya mapakali pagkatapos ng nangyari kaninang umaga. Kaya naisipan niyang magdasal sa simbahan para maitaboy ang kung anumang mangyayaring hindi maganda. Pagpasok pa lang niya sa simbahan ay iba na kaagad ang pakiramdam ng binata. Iba ang pagkabog ng kanyang puso kaya medyo nag-aalala talaga siya para kina Lola Beatrice at Manuel. Nang nasa main entrance na siya ng simbahan ay dali-daling nagsawsaw ng kamay si Boyet sa holy water bowl na hawak ng ribultong anghel. Pagkatapos noon ay nag-sign of the cross siya at nagdire-diretso hanggang sa makahanap ng upuan na nasa pinakagitna. Pagkaupo niya ay lumingon siya sa harapan kung saan kitang-kita ang nagniningning na gintong kulay ng altar. Tumingin siya sa malaking krus, muling nag-sign of the cross. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sa kanya ipinaglapat ang mga palad at nagsimulang magdasal ng taimtim. Panginoon, alam ko pong ikaw lang ang makapag-aalis ng ganitong feelings. Feeling na natatakot para sa mahal ko sa buhay. Dalangin ko po ngayon na ingatan niyo po ang pamilya ko. Si Manuel, lalong-lalo na si Lola Beatrice. Kayo lang po ang nakakaalam ng mga mangyayari kaya ipinagkakatiwala ko na po sa inyo ang lahat.
Napabuntong hininga siya ng malalim bago tapusin ang panalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pagkatapos ng panalangin ay tila nakaramdam ng kagaanan ng binata matapos siyang magdasal. Kaya habang nakaupo roon ay tila ba lumuwag na ang kanyang paghinga. Napangiti siya at saglit na nagtambay doon hanggang sa tumunog na ang bell, sinyales na 6:00 na ng gabi. Nang palabas na siya ng simbahan, ay napansin ni Boyet na tila ang lahat ng kanyang nakakasalubong ay parang nakatingin sa kanya at nakangiti. Iba ang ngiti ng mga taong nakakasalubong niya na parang may pakahulugan. Kaya sa tuwing lalagpas sa kanya ang mga taong nakakasalubong ay hinahabol niya rin ito ng lingon. Sa kakahabol niya ng tingin ay hindi sinasadyang makabunggo niya ang isang Ginoo. Pagharap ay ganun na lang ang gulat niya dahil napakatangkad nito, maitim at bato-bato ang katawan. Kabado siyang napayuko bago magsalita at tumingi ng paumanhin. Nako, pasensya na po hindi ko po sinasadya. Hindi nagsalita ang matangkad at maitim na Ginoo, kaya napatingala si Boyet dito. Ganun na lang ang gulat niya dahil dilat na dilat ang mga mata ng nasabing Ginoo na parang luluwa na ito. Kitang-kita niya rin ang mga mapupulang ugat-ugat sa gilid ng mga mata nito kaya napaatras siya. Boyet, sinabi ko sa iyo na mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo. Dahil sa kaunting pagkakamali ay mayroong mapapahamak. Nang marinig niya yon, ay mabilis na gumapang ang matinding kilabot sa buo niyang pagkatao. Ramdam na ramdam niya ang pag-angat ng mga balahibo niya sa buong katawan, kasabay ng panlalamig. Para ring huminto ang paggalaw ng kapaligiran at ng oras. Nang igala niya ang tingin, ang lahat ng taong naroon ay napansin niyang nakatingin sa kanya at pare-pareho lang ang binibikas sa iisang boses. Boyet, sinasabi ko sa iyo na mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo. Dahil sa kaunting pagkakamali ay mayroong mapapahamak. Dala ng matinding takot ay napatras ang weirdong binata hanggang sa ma-outbalance siya at mapaupo sa sahig. Nang muli niyang balingan ang nakabanggaan kanina ay tila umayos na ang lahat. Bumalik na sa normal ang ikot ng mundo. Pati ang mga taong nakatingin at nakangiti sa kanya ay naging normal na rin. Tila nagising naman siya sa katotohanan nang kumprontahin siya ng Ginoong nakabanggaan. Nagtanong kasi ito kung ayos lang siya kasunod ng paglahad ng kamay para makatayo siya. Salamat to. Ayos lang ako. Pagkapagpag niya ng puwitan, ay saka siya yumukod sa Ginoo bago nagtuloy-tuloy sa paglabas ng simbahan. At habang nakasakay sa jeep, ay iniisip niya na naman ang nangyari kanina sa simbahan. Dahil sa pangalawang beses na yon, kaya sigurado siya sa sarili na may nagbabadyang masamang pangyayari sa kanyang pamilya. Kaya nagkaroon siya ng mga babalang pangitain. Pagkauwi niya ng bahay ay dumiretso kagad ang binata sa kusina sapagkat narinig niyang may mga nag-uusap doon. Nang nasa bukana pa lang siya ng kusina ay narinig na niya ang masiglang boses ni Lola Beatrice na kausap si Aling Sabel. Pagkakita niya sa mga ito ay nawala na rin sa isip niya ang tungkol sa mga nangyaring pangitain at babala kanina. Good evening, Lola. Good evening, Aling Sabel. Lumapit siya sa dalawang ginang at nagmano. Kahit kasi kasambahay ay hindi na rin ibang tao ang turing nila kay Aling Sabel. Kaawaan ka ng Diyos, apo ko. Kumain ka na rito. Eksaktong kaluluto lang ng ulam. Dala ni Isabel galing sa Cavite. Wow! Ano po ba yung ulam? Sinigang na baka at galing daw sa Tagaytay ang baka. Pero hindi naman ako kakain ng karne. Titikim lang ako ng sabaw kaya sumabay ka na rito. Sige po, La. Magbibihis lang ako dahil init na ako rito sa suot ko eh.
Kaagad lang nagtungo si Boyet sa kanyang kwarto at nagbihis ng komportabling damit. Ang paborito niyang boxer short at sando na butas-butas na. Pagkalabas niya ng kwarto at pagsara ng pinto, ay napalingon siya sa kwarto ni Manuel na katapat lang ng kanyang silid. Lumangit-ngit kasi ang pinto at medyo umuwang ng kaunti, kaya napasilip siya doon. Oh, nandyan na pala si Hambog. Ang aga niya yata ngayong umuwi ah. Siguro may hangover. Pagkatapos sabihin yon, ay minasdan niya ulit ang pinsan sapagkat nakita niya itong nakatalikod at naguhubad ng suot na uniforme ng pulis. Manuel, tara bilisan mo dyan. Sabayan natin si Lola sa pagkain. Hindi na niya halos natapos ang binibigkas sapagkat pakalabog na sumara ang pinto na parang itinulak ng malakas ni Manuel. Kunot noong napakibit balikat na lang si Boyet habang nakatayo sa tapat ng kwarto ng kanyang pinsan. Ayos talaga mo kung baala ka nga sa sarili mo. Bumaba na lang siya at nagpunta sa kusina para sabayan ng mga matatanda sa pagkain. Subalit laking gulat niya nang nandoon ang pinsan niyang si Manuel na umiinom ng mainit na sabaw katabi si Lola Beatriz. Pagkakita sa kanya ng hambog na pulis ay ibinaba nito ang mangkok at saka siya sinenyasan. Hoy, Boyet, bilisan mo. Tikman mo tong luto ni Aling Sabel Napakasarap! Hindi naman kaagad nakaimik si Boyet sapagkat pinoproseso pa ng utak niya ang mga kaganapan. Napatingin lang siya sa pinsang nakasuot pa ng uniforme habang humihigop ulit ng sabaw. Hoy, ano ka ba dyan, tol? Ubusin ko tong sabaw kahit marami to. Tara na rito! Sige. Umupo na nga rin siya at nagsimulang kumain. Pero ina-analyze pa rin ng utak niya ang mga nakita niya kanina kaya napasalita siya sa isipan. Ngayon lang yata nagkaroon ng paranormal thing sa kwarto ng pinsan ko ha. Wala na ba yung nilagay kong pangontra ron? Naantala lang siya sa pagninilay-nilay matapos marinig ang maingay na paghigop ng sabaw ni Manuel. Dahil doon ay napabaling ang atensyon niya sa mga kamag-anakan. Manuel, maaga ka yata ngayong umuwi. Tinapos muna ni Manuel ang paghigop ng sabaw bago tumugon sa tanong ng kanyang pinsan. Dumaan lang ako saglit kasi may kukunin ako sa kwarto. Bukas ang 6:00 pa talaga ang uwi ko kasi yung ka-brothers kong isa may emergency. So ako muna ang papalit. Tumangutango si Boyet bago magsimulang sumubo ng pagkain. At kahit nasa pagkainan kasama si Lola Beatriz at Manuel ay malayo pa rin ang takbo ng diwa niya. May kakaibang kutob pa rin siyang nararamdaman na hindi niya rin maipaliwanag. Kapag ganun pa naman ang vibes niya ay talagang mayroong nangyayaring aberya. Ngayon na may tila pangitain at babala na unang beses niya lang naranasan ay mas lalong nanggamba ang weirdong binata para sa kaligtasan ng mga mahal niya sa buhay. Nang matapos na silang magapunan ay dumiretso kaagad si Manuel sa ikalawang palapag para kunin ang dapat nitong kunin. Sumunod naman sa kanya si Boyet kaya nagtaka ang hambog na pulis nang pumasok din siya sa kwarto. Oh, bakit nandito ka sa kwarto ko? Hindi pinansin ni Boyet ang tanong ng kanyang pinsan. Inilibot niya lang ang tingin sa buong silid at halos umikot ang mata niya sa inis nang makitang wala na nga ang mga pangontrang idinikit niya sa bawat sulok ng silid ni Manuel. Hoy, anong ginagawa mo rito? Napilitang pansinin ng weirdong binata ang hambog niyang pinsan dahil lumapit ito at inalog-alog ang kanyang balikat. Sabi ko naman sa'yo, di ba, huwag mong tatanggalin yung mga dinikit ko sa dingding. Ba't mo tinanggal yun? Napakunot noo lang si Manuel na tila naguguluhan sa mga sinabi ni Boyet. Yung mga kulay dilaw na papel na may nakasulat na letrang sabi mo hindi mo maintindihan. Bakit mo kasi tinanggal yun? Napakamot ulo ang hambog na pulis habang mapaklang pinagmasdan ng weirdo niyang pinsan. Sus,
Yun lang naman pala eh. Akala ko naman kung ano. Napatigil na siya sapagkat tumalim na ang tingin ni Boyet na unang beses niyang nakita na ganoon ang reaksyon ng mukha nito. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Wag na wag mong tatanggalin yun. Nakakaurat ka naman eh. Dahil sa mga sinabing yun ni Boyet ay tila nagpantig ang tenga ng hambog na pulis kaya bigla siya nitong itinulak. Hoy, Boyet, bakit mo ako tinataasan ng boses ha? May problema ka ba sa akin ngayon? Para doon lang sa mga papel-papel mo? Eh nung college pa tayo nung nilagay mo yun, di ba? Di ko nga pinakikialaman yun eh. Sa tingin mo, ngayong busy ako eh, may oras pa akong tanggalin yon? Tila nahimasmasan naman ang binatang nakasalamin matapos siyang maitulak ng pinsang pulis. Napakunot noon na lang siya at tumalikod bago mahinang nagsalita. Hayaan mo na nga, gagawa na lang ulit ako nun. Sige, diyan ka na. Naudlot siya sa pagsasalita nang hawakan siya ng mahigpit ni Manuel sa braso at saka pagalit na nagwika. Hoy, teka lang. Anong diyan ka na nga? Siguradong may pinagugutan ka ngayon eh. Imposibleng dahil lang sa papel na yun, magkakaganyan ka. Nasabi yun ni Manuel sapagkat hindi niya alam ang value ng mga pangontrang dinikit ng pinsan niya sa bawat sulok ng kwarto. Nung kolehiyo kasi sila ay may sinalihang grupo si Boyet na makakatulong sa paggamit ng tama sa kanyang third eye at iba pang hindi pangkaraniwang abilidad. Katulad ng mga nakakakita ng mga pangitain at iba pa. Simula nang matutunan ng weirdong binata ang tungkol sa orasyon pangontra laban sa masasamang enerhiya at iba pang patungkol sa kadiliman ay naglagay na siya sa kwarto niya at sa kwarto ni Lola Beatrice, sa kwarto rin ni Manuel at maging sa kwarto ni Aling Sabel. Hindi niya magawang lagyan ng buong bahay sapagkat ayon sa kanyang mentor ay malaking enerhiya ang mauubos at palagi siyang makakaramdam ng pagod kapag malaking sakop ang nilagyan niya ng ganoong pangontra. Kaya ganoon na lang ang silakbo ng damdamin niya matapos makitang wala na ang niligay niyang pangontra sa silid ng pinsan. O ano, Boyet? Bakit di ka makaimik ngayon? Sigurado akong may pinagugutan ka eh. Tungkol ba ito kanino? Bakit ka nagkakaganyan? Napakunot noo si Boyet dahil hindi niya maintindihan ang tinutukoy ng pinsan niyang pulis. Alam ko na. Malamang dahil to dun sa pag-heart react ko dun sa post ni Trina na single na siya ulit, ano? Aminin mo na kaya ka nagkakaganyan eh dahil nagsiselos ka kasi baka pormahan ko na naman si Trina at may tsapwera ka na naman katulad noon. Namilog ang mga mata ni Boyet at halos lumawa ang eyeball niya dahil sa mga pinagsasasabi ni Manuel. What? Ano yun? Napaismid siya pagkalaon habang napahima sa ilong. Langya, Manuel. Naisip mo talaga yon? Na dahil lang sa pag-heart react mo sa post ni Trina na single na siya eh, nagselos na ako? Hanip, ang lawak ng utak mo ah. Bagay ka talagang maging detective. Hoy, bakit? Totoo naman, di ba? Hindi ka pa kasi makamove on sa pambabasted niya sa'yo noon eh. Putya, bakit naman ako magsiselos? At saka, ano kung single si Trina ngayon? Ano kung nag-heart react ka sa post niya? Kala mo naman, magugustuhan ka nun? Kambugan mo talaga. Hindi ka nun magugustuhan, Manuel, no? Alam mo namang babae rin ang gusto ni Trina. Unggoy ka talaga. Natahimik si Manuel matapos marinig yon dahil naalala niya na lesbian nga pala ang magandang babaeng si Trina na kinabaliwan nila noon. Nang humupa na ang tensyon sa pagitan nila, ay huminga muna ng malalim si Boyet bago muling nagwika. Huwag mong ilalak mamaya tong kwarto mo ha. Maglalagay ulit ako ng mga nilagay ko noon. Para saan ba kasi yung mga kawirduhan na yon ha? Basta, hayaan mo lang ako sa kawirduhan ko. Mag-thank you ka na lang later sa akin. O sige na, diyan ka na. Pagkatapos sabihin noon ay lumabas na siya sa silid ng pinsang pulis at pumasok sa kanyang kwarto. Pero bago niya isara ang pinto ay nagpahabol pa siya ng sasabihin. Magpaalam ka kay Lola mamaya kapag aalis ka na ha. Opo, Tay. Kahit sa'yo magpapaalam ako.
Kakatukin pa kita mamaya para manahimik ka na. Sinundan niyo ng mahinang kalabog ng pinto dahil itinulak na ni Manuel pasara. Napapangisi na lang si Boyet. Naaalala niya na naman kasi ang sinabi ni Manuel tungkol sa pag-heart react nito sa post ni Trina. Gara mag-isip ng pulis na to. Pagkatapos ay biglang sumeryoso ang kanyang pagmumuka. Kung alam mo lang kung gaano kahalaga yung mga pangontrang yun. Kaya pala may pumasok na doppelganger kanina sa kwarto niya eh. Nawala na pala yung pangontra. Sino naman kaya yung nagtanggal nun? Hindi naman pwedeng si Lola o si Aling Sabel dahil hindi naman napasok ang mga yun sa kwarto namin. Marahan niyang isinara ang pinto at nagpatuloy sa pagninilay-nilay hanggang sa maisipan na niyang kunin ang mga nakatagong papel sa isang cabinet. Mayroon kasi siyang tinatawag na espesyal na papel na mayroong basbas ng holy water at dasal. Doon niya sinusulat ang mga letrang sumisimbolo ng pangontra laban sa masasamang elemento. Sinulatan niya na nga ang nasabing papel at saka taimtim na nagdasal ng mga salitang siya lang din ang nakakaintindi. Pagkatapos ng ilang minutong orasyon ay nakaramdam ng matinding pagod at pagkauhaw si Boyet. Ngayon na lang kasi niya ulit ginawa yon dahil after makagraduate ng kolehiyo ay nawalan na rin siya ng koneksyon sa mga dating kasamahan, kaya hindi na siya masyadong nakapag-practice ng mga ganoong bagay. Makalipas ang ilang minuto habang nakahiga siya sa kama, ay nadinig niyang mayroong kumatok sa pinto kaya kahit pagod pa dahil sa nangyari ay matamlay siyang bumangon at nagbukas ng pinto. Oh, alis na po ko, tay. Mano po? Pilit na inabot ng binatang pulis ang kamay ni Boyet at nagmano roon. Parang gagong putya. Sabi mo magpaalam ako, di ba? Oh, kay Lola, hindi sa akin, no? Bilisan mo na. Bumaba ka na ron, baka mamaya tulog na yon. Oo na, tay. Eto na, aalis na po. Loko, mas mukha kang tatay sa akin, no? Mas matanda ka nga sa akin ng 3 taon, eh. Matanda nga ako sa iyo ng 3 taon. Pero tingnan mo naman ang mukha natin. Mas mukha akong bata sa iyo ng 3 taon. Pagkasabing yon ay nagdire-diretso na siya pababa ng hagdan bago nagpahabol din ng salita. Hindi ko na ilalak yung pinto, ha. Huwag kang gumawa ng kalokohan dyan sa kwarto ko. Baka mamaya dyan ka pa magtalsik-talsik na mga karumihan mo, ha. O sige, tabay na. Hindi na nagawa pang magribat ni Boyet sapagkat nakababa na ng tuluyan ng kanyang pinsan. Iniwan niyang nakabukas ang pinto at bumalik sa higaan dahil mabigat pa rin talaga ang kanyang balikat gawa ng ginawang orasyon kanina. Umidip lang siya saglit para bumawi ng lakas bago ilagay sa kwarto ng pinsan ang mga pangontra. At pasado 10:10 ng gabi, napadilat siya pagkarinig na lumalangit-ngit ang pinto sa silid ni Manuel. Maraan kasi itong bumukas kaya sakto rin na napalingon siya roon. Nang makita niyang mayroong hindi pangkaraniwang imahe sa loob ng silid, ay dali-dali siyang tumayo. Kinuha ang dilaw na papel na mayroon ng orasyon at saka sinaway ang nasabing nilalang. Hoy, ikaw! Umalis ka sa kwartong yan, ha? Kung ayaw mong masaktan sa akin. Nilingon siya ng nilalang na hawig talaga ng pinsan niyang hambog na pulis. Pagkatapos noon ay bigla tong sumimangot at unti-unting tila natunaw ang mukha hanggang sa bumalik sa tunay na anyo. Kulay putik ang kutis, malaki ang ulo na parang mayroong hydrocephalus. Maliliit ang mga mata na singlaki lang ng aratilis. Biluga ng bibig. 6 na pulgada ang haba ng dilang kulay lila. Payat ang pangangatawan. Malaki ang tiyan. 7 talampakan ng taas. Mahaba at matutulis ang daliri at kuko sa kamay. Ang mga paa ay walang daliri at wala rin itong kasarian. Umangil to kay Boyet na parang papalag at sasalakay. Subalit hindi nagpatinag ang binata dahil alam niya kung ano ang kahinaan ng ganoong klase ng elemento. Gusto mo talagang masaktan, ha?
Nang ilantad niya ang hawak na dilaw na papel na may nakasulat na orasyon, ay mas lalong napaangil ang doppelganger. Ano? Di ka pa alis? Ha? Kapag bumalik ka pa dito, masasaktan ka na talaga sa akin. Unti-unting umatras ang nasabing nilalang hanggang sa tumagos lang to sa pader at tuluyang nawala. Nakahinga na maluwag si Boyet nang tuluyang maglaho ang gumagaya sa kanyang pinsan. Pagkatapos noon ay muli niyang iginala ang tingin sa buong silid at pinagmasdan maigi ang dating pinaglalagyan ng mga pangontra. Doon niya napansin na parang may sunog sa dingding kung saan niya nilagay noon ng mga pangontra. Ha? Sino naman ang nagsunog ng mga pangontra? Hindi na niya masyadong inisip ang bagay na yon sapagkat isa-isa na niya ulit idinikit ang mga bagong pangontra. Nang matapos na, ay nakahinga na ulit ng maluwag si Boyet sapagkat alam niyang magiging ligtas na ang kanyang pinsan laban sa anumang gawa ng kasamaan. Bukas, iche-check ko naman yung sa kwarto ni Lola tsaka kay Aling Sabel. Baka mamaya may nagsunog din . Hindi na rin siya nagtagal pa sa silid na yon dahil inaantok na rin siya talaga at kailangan pang magising ng maaga para pumasok sa trabaho. Nang nakahiga na siya sa kama, ay humarap siya sa kisame at saglit na nanalangin. Lord, itong mga proteksyon na to, mas powerful pa rin po ang prayer at guidance mo. Ikaw na pong bahala sa amin ng pamilya ko ha. In Jesus' name I pray. Amen. Pagpikit ng mga mata ay nakatulog din siya kaagad na mahimbing. At mabilis na tumakbo ang oras. Katulad ng nakasanayan na ng kanyang body clock, 5:30 ng umaga ay nagising na siya. Pagbaba ng kusina dala ang tuwalya ay naroon na si Aling Sabel na nagluluto ng para sa kanilang agahan. Inalok na rin siya ng matandang babae na magkape na hindi naman niya tinanggihan. Matapos makapagkape ay naligo na nga siya para mabuhay ang mga kalamnang natutulog. Maya-maya pa, paglabas niya ng banyo ay nakahain na ang mga pagkain. Umupo na kaagad siya sa dining seat at inalok ang matandang ginang. Aling Sabel, tara na po. Wala akong kasabay kumain . Mamaya pa yun si Lola magigising. Sinabayan na nga ng kasambahay ang weirdong binata sa pag-aalmusal. At nang matapos na si Boyet ay nagpaalam na siya sapagkat kailangan na niyang magbihis para pumasok sa trabaho. Pagdating sa 2 palapag, nang buksan na niya ang pinto ng kwarto ay muling narinig ng binata ang mahinang paglangit-ngit ng pinto ng silid ni Manuel. Nang tumigil ang tunog, ay umuwang ng kaunti ang pinto at napadungaw ng wala sa oras si Boyet. Madilim ang loob ng silid, pero may nakita siyang parang kumikilo sa loob kaya lumapit siya sa pinto. Manuel, nandiyan ka na ba? Nang walang sumasagot, ay binuksan niya ng tuluyan ang pinto pati na rin ang ilaw. At laking pagtataka niya dahil wala naman palang tao sa loob. Mas lalo siyang nagtaka dahil nang mapatingin siya sa mga pangontrang idinikit niya sa pader ay wala na mga turoon. Tanging bakas na lang ng pagkasunog ang nakita niya, kaya agad niya itong nilapitan para masuring mabuti. Doon nga nakita ng binata sa sahigang upos ng pagkakasunog ng mga papel, kaya tila nabahala siya. Dahil alam niyang may masamang ibig sabihin ang ganoong bagay. Bigla na lang sumagi sa isip niya ang pinsang si Manuel, ang hambog na pulis. Doon niya rin napagnilay-nilay ang mga tila pangitain at babala sa kanya kahapon. Boyet, sinasabi ko sa iyo na mag-iingat ka sa lahat ng gagawin mo dahil sa kaunting pagkakamali ay mayroong mapapahamak. Matapos mapagtanto ang mga yon, ay labis siyang nabahala para sa kaligtasan ng pinsang hambog. Diyos ko, si Manuel. Oh, dito ka natulog sa kwarto ko? Napalingon ng weirdong binata sa kanyang pinsan na kadarating lang. Oh, bakit parang nakakita ka ng multo dyan?
Saka lumingon ng pulis sa kung saan nakaharap si Boyet. Hindi mo pa nalalagay yung sinasabi mo kagabi? Yung mga dinikit mo sa dingding? Para makabuelo ay pakunwaring umubo si Boyet bago tumugon at magdahilan. Mamaya na lang siguro. Nakalimutan ko eh. Nakatulog kasi ako. Ngayon ko nga sana ilalagay ang kaso nandiyan ka na eh. Tutulog ka na yata. Oo eh. Antok na rin ako. Buti nga maaga ako nakauwi. Uy, baka mamaya dito ka gumagawa ng lagim sa kwarto ko ha. Gago. Matapos silang magtawanan ay lumabas na ng silid si Boyet para makapagbihis na rin. Nang umagang yon ay hindi siya makapag-concentrate sa trabaho dahil iniisip niya kung paanong nasunog ang pangontrang inilagay niya sa silid ng pinsan. Sa pagkakatanda niya kasi, nawawala lang ang bisa ng pangontrang yon kapag mas malakas ang entity o di kaya'y mayroong gumagawa ng masamang balak sa taong may-ari ng pangontra, katulad ng pagbibigay ng sumpa, kulam at iba pa. Habang iniisip niya ang mga yon, ay hindi maiwasan ni Boyet ang mag-alala na naman para sa kaligtasan ni Manuel. Alam din naman kasi niya sa sarili na sa ugali at kahambugan ng kanyang pinsan ay siguradong maraming tao ang nagagalit dito. Noon nga lang isang gabi ay nakaaway pa nito ang kaibigang noong nagiinuman sila. Posible nga rin ang nakaaway niya na yon ay isa sa mga maaaring gumawa ng ganoon kay Manuel. Ay, paano ba to? Napakamot ulo ang binata habang iniisip kung ano ang gagawin niya para maiwasan ang posibleng mangyari sa kanyang pinsan. Ngayon, sigurado na siya na si Manuel ang pinatutungkulan ng mga babala at pangitain niya. Mabilis na lumipas ang oras. Pagka-out sa trabaho ay hindi muna umuwi si Boyet. Katulad kahapon ay dumaan siya sa simbahan para ipagpatuloy ang pagdulog ng panalangin para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Pagkatapos noon ay may pinuntahan siyang isang kakilala na halos 4 na taon na rin niyang hindi nakikita after ng graduation. Sinuong niya ang masikip na iskinita at pagdating sa dulo noon ay nakita niya ang isang kulay itim na sementadong bahay. Napabuntong hininga siya at pinagmasdan ang kabuuan ng nasabing bahay saka siya naglakad papunta sa harap ng maliit nitong gate. Kakatok pa lang siya nang umuwang na ang maliit na gate, kaya naman binuksan na niya ito at pumasok sa loob. Pagsara ng gate ay nilibot niya ang kabuuan ng may kakiputang bakuran. Nang madako ang tuon niya sa pintuan ay dali-dali siyang naglakad papunta sa tapat nun. Nakabukas ang pinto, kaya mahina niya itong tinuktok ng 3 beses. Ilang saglit pa, mula sa maliit na hagdang nasa bandang kanan, ay narinig na niya ang mga yabag na marahang lumalapit hanggang sa unti-unti na nga niyang nakita ang paanan ng may-ari ng bahay. Kumusta, Castel? Sarkastikong umismid ang binatang may aprong buhok habang pababa ng hagdan. Nang nasa pinakababa na, ay itinukod nito ang isang kamay sa stair handrail. They call me CJ or Josh. At yung tumatawag lang sa akin ng Castel, yung mga close buddy ko. Close buddy naman tayo, di ba? Noon, bago ka hindi magparamdam sa amin ng iwan kami sa ere. Tila nahiya naman si Boyet dahil sa sinabing yon ng kanyang kausap. Kaya napayukod na lang siya habang napapahimas ng batok. Pakiramdam niya tuloy ay hindi siya welcome sa lugar na yon kaya parang na-awkward siya. Nang makita naman ni Castel na tila na upset na ang binatang nakasalamin, ay pasimple siyang ngumiti at biglang nagsalita ng malakas. It's a prank! Nadali kita, boy! Lumapit ang binatang apro at saka niyakap ang kaibigan. Napaismid naman si Boyet dahil ang akala niya talaga ay seryoso si Castel. Loko-loko ka pa rin talaga kahit kailan, no? Muntik na ako maiyak tapos
aalis na rin sana ako eh. Aanip ka talaga, Castelo. Sabay silang naupo sa vintage sofa at doon nagpatuloy ng pag-uusap. Hindi naman ganong klase ang naging samaan natin, no? Siyempre, naiintindihan namin ng bawat isa na busy na tayong lahat sa kani-kanyang buhay. Pero, sa totoo lang ang tagal mo rin talagang walang paramdam eh. Ano bang meron, tol? Biglang sumeryoso ang pagmumukha ni Boyet habang inaayos ang kanyang salamin. Eto na nga kasi tol, lately, nakakaroon ako ng mga parang pangitain o babala. May something na nagsasabi sa akin na mag-ingat daw ako dahil sa isang maling galaw may mapapahamak sa pamilya ko. Naghimas ng baba si Castel habang nakikinig. And then, Natatandaan niyo ba yung tinuro niyo sa akin na pangontra o protector seal? Ginawa ko kasi yon sa mga kwarto namin. Tapos, nito ko lang na-notice, after na mga pangitain, yung sa pinsan ko, ewan ko kung natatandaan mo pa si Manuel. Napangisi si Castel bago magwika. of course, tol. Paano ko malilimutan yung hambog na yon? Kung di mo nga lang pinsan baka nakatikim na talaga ng leksyon sa akin yun Natigilan ng aprong binata dahil nakita niya kung paano bumuntong hininga ng malalim si Boyet. So, ibig sabihin, wala pa rin pagbabago sa kahambugan niya. Tumangutango ang binatang nakasalamin bago itinuloy ang kwento. Tapos nito lang, nasunog yung mga pangontrang nilagay ko sa kwarto niya. Pinalitan ko yun. Tapos, nasunog din kaagad. Sa tingin mo, anong ibig sabihin nun? Kitang-kita sa mata ni Castel ang pagkabahala dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan. Ano, tol? Seryoso ka ba dyan? Nag-aalalang tumangutango si Boyet bago magpatuloy sa pagsasalaysay. Narealize ko lang yon nung ilang beses akong nakakita ng doppelganger sa kwarto ni Manuel. Mas lalong nag-alala si Castel dahil sa kanyang mga narinig kaya kaagad niyang tinapik ang kaibigan sa balikat. Tol, kailangan na ng tulong ng pinsan mo. Sa kwento mo pa lang iba na nasisense ko. What do you mean, tol? Anong nasisense mo? You need to ask Manuel kung nakita niya ba mismo yung doppelganger niya. Mas lalong nadagdagan ng pagkalito si Boyet dahil sa tanong na yon. Bakit? Ano bang ibig sabihin nun, tol? Takte. Kinakabahan naman ako sa iyo bigla Nilinis muna ng aprong binata ang kanyang lalamunan bago magsalita ulit. Hindi kita tinatakot, tol. Pero dapat talagang kabahan kasi may kahulugan kapag nakakita ka ng isang doppelganger. Nagudyat ng karamdaman o panganib kapag ang kakilala mo ang nakakita nito. Katulad mo ngayon, nakita mo ang doppelganger ng pinsan mo. Nanayo kagad ang mga balahibo ni Boyet sa katawan matapos banggitin yun ng kanyang kaibigan, kaya pasimple siyang napahimas sa magkabilang braso. Tapos kapag mismong ang taong yon ang nakakita ng doppelganger niya, natigilan si Castel dahil parang ayaw niyang banggitin ang tungkol sa bagay na yon. Ano, tol? Ano? Sabi mo na, please. Kapag ikaw mismo nakakita ng sarili mong doppelganger, ang ibig sabihin nun, kamatayan. Dahil sa mga sinabing yun ni Castel ay kaagad umangat ang nerbyo sa dibdib ni Boyet, kaya napahawak siya roon. Bumilis kasi bigla ang pagtibok ng kanyang puso dahil sa labis na pag-aalala para sa pinsan niyang hambog na pulis. Yung nangyaring pagkasunog sa mga pangontra, malinaw na mayroong katulad natin na nagpa-practice ng dark arts ang gustong marakit sa pinsan mo. Malaki ang posibilidad na may malaking galit sa kanya ang gumagawa nun. Kahit nakabadong-kabado ay pinilit ni Boyet na ikalma ang sarili. Alam kong sobrang kahambugan ng pinsan ko. Pero hindi ko naman papayagan na may mangyaring masama sa kanya. Is there any possible way para matukoy mo kung sino yung gustong manakit kay Manuel para maiwasan?
Bigyan mo ako ng kahit anong gamit na meron ng pinsan mo. At bigyan mo ako ng time. Buong gabi ako magri-ritual para matukoy kung sino yung gustong manakit sa kanya. Nakahinga na maluwag si Boyet habang dumudukot ng picture ng kanyang pinsan. Pagkabigay niya nito kay Castel ay sa kanya ito tinapik din sa balikat. Tol, salamat Kahit matagal na tayong hindi nagkita hindi ka pa rin nagdalawang isip na tulungan ako. Uy, wag ka muna magpasalamat no. Umuwi ka na sa inyo at magmatsyag. Hindi natin alam kung kailan siya atakin ng taong gustong gawan siya na masama. Ako naman, sisikapin kong gawin ang lahat para matukoy ang taong yon at ma-counter ang gusto niyang gawin. Ipanalangin mo na lang na hindi pa tayo huli dahil nag-aalala talaga ako nung sinabi mo yung doppelganger Oo, sige. Babalik na lang ako rito. Paalala ko lang sa iyo sa mga ganitong pagkakataon, marahil nararamdaman na ng kaaway na gusto mo siyang pigilan sa nais niyang gawin sa pinsan mo. Kaya gagawa rin yun ng mga kaparaanan para mapigilan tayo. Kaya maging mapagmatsyag ka sa paligid mo. Matapos ang masinsinang pag-uusap ay nagpaalam na si Boyet sa kaibigang paranormal expert. Habang nagbabiyahe siya sakay ng jeep ay hindi maiwasang mag-alala ng weirdong binata. Lalo na sa mga nalaman niya kanina kay Castel. Lord, huwag mong pong pababayaan ang pinsan ko. Ilayo mo siya sa anumang kapamakan. Please lang po. Naantala siya sa pagsasalita nang biglang huminto ang sinasakyang jeep. Bigla na lang kasing na-flat ang gulong nito. Nagsabi ang driver na maghintay lang sila ng kaunting sandali, pero dahil sa pag-aalala sa pinsan ay hindi na nakatiis pa si Boyet. Bumaba na siya ng jeep at pumara ng ibang sasakyan. Nang makasakay na ulit sa bagong jeep ay nagpatuloy ang kanyang biyahe, subalit nagkaroon na naman ng aberya. Nawala naman ng preno ang sasakyan at kamuntikan pa silang lahat na mapahamak. Mabuti na lang ay mahusay ang tsoper sapagkat nabunggo nito ang sasakyan sa lugar na walang tao. Wala ring napahamak sa kanila, subalit ang iilang pasahero kabilang si Boyet ay tila nalamog ang mga laman-laman sa puwet dahil medyo may kalakasan ang pagkabunggo nila. Narong timing pa Ano ba itong nangyayari? Natigilan na siya matapos sumagi sa isip ang mga sinabi kanina sa kanya ni Castel tungkol sa ganitong bagay. Paalala ko lang sa iyo sa mga ganitong pagkakataon, gusto mo siyang pigilan sa nais niyang gawin sa pinsan mo. Kaya gagawa rin yun ng mga kaparaanan para pigilan tayo. Maging mapagmatsyag ka sa paligid mo Natapik niya ang ulo matapos yung maalala. Ito na siguro yung sinasabi ni Castel. Hindi ko kailangang magpatinag sa mga ganitong sitwasyon para mailigtas ko ang pinsan ko laban sa kapahamakan. At dahil malapit-lapit na rin naman siya sa barangay kung saan sila nakatira, kaya tinakbo na lang ni Boyet pauwi ang bahay. Pagdating sa harap ng kanilang gate ay hingal na hingal siyang napayukod habang ang mga kamay ay nakahawak sa tuhod. Pagkalaon ay napatingin siya sa relo at ganun na lang ang gulat niya matapos makita ang oras. Putya, 10:00 na pala. Nang medyo lumuwag na ang kanyang paghinga, ay kaagad pumasok ang binata sa loob ng bahay. Aakyat na sana siya sa ikalawang palapag para magpalit ng damit na nabasa na ng pawis, kaya lang ay may narinig siyang ingay mula sa kusina. Gising pa sila Lola at si Aling Sabel? Lumakad siya at pagdating sa bukana ng kusina ay nakita niya ang dalawang matandang babae na nakaupo sa dining seat. Nag-uusap ang mga ito at nagtatawanan. Bakit ngayon ka lang, Apo? Buti naman at dumating ka na rin sa wakas. Makakatulog na kami. Ngumiti siya at lumapit sa dalawang matanda, saka nagmano. Pasensya na po. Nakaabirya yung jeep na sinasakyan ko kaya ginabi na po ako. Sa kanya nilingon si Aling Sabel. Nandyan po ba si Manuel? Halos hindi na niya nabigkas ang huling letra sapagkat biglang nag-iba ang tingin ng dalawang matanda. Tumalim ang mga mata nito habang nakangiti na abot tenga.
Nakaramdam din siya ng kakaibang kilabot at panlalamig kaya dahan-dahang nagtayuan ng mga balahibo niya sa katawan. Nagsimulang gumapang ang kilabot simula sa talampakan patungo sa tuhod saka dumiretso sa tiyan. Nang dumako ang kilabot na yon sa kanyang dibdib ay muling sumilay ang kaba kay Boyet. Nagunahan na naman ang tila mga dagang maliliit na nagkakarera kaya napatras siya habang napapahawak sa dibdib. Pagkatapos noon ay sabay na nagwikang dalawang matandang babae, subalit iisa lang ang kanilang boses at sinasabi, Habang hindi pa nahuli ang lahat, gawin mo na ang makakaya mo. Iligtas mo si Manuel laban sa gustong gumawa ng hindi maganda sa kanya. Kapag hindi mo yun napigilan, buhay niya ang magiging kapalit. Sa buong buhay ni Boyet ay doon lang siya nakaramdam ng matinding takot na parabang lumalamon sa kanya ng buong buo. Napatras siya at hindi sinasadyang matabig ang tasa na nasa mesa. Dahil doon ay tila bumalik ang lahat sa normal. Nagulat pa ang dalawang matandang babae pagkakita sa tasang nabasag. Nako, masamang pangitain pa naman kapag may nababasag na baso. Paglingon niya kay Lola Beatriz at Aling Sabel, ay sabay pa ang dalawa na napa-sign of the cross. Ako na pong bahala magdampot dyan. Sige po, matulog na po kayo, Lola, Manang Sabel. Dali-dali niyang dinampot ang bubog pero habang ginagawa ang mga yon ay hindi maalis sa isip niya ang pinsang si Manuel. Hindi na talaga siya mapakali dahil alam niyang anumang oras ay mayroon ng mangyayaring hindi maganda rito. Pagkatapon niya sa trash bin ng bubog ay bumalik siya sa kusina pero wala na roon ang dalawang matandang ginang kaya umakyat na siya sa kwarto para makapagpalit ng damit. Tila hindi niya maramdaman ang pagod at gutom dahil ang isip niya ay nakatuon sa pag-iisip kung paano maililigtas ang kanyang pinsan sa kapahamakan. Hindi naman niya nakikita kung kailan aatake o mangyayari. Paano ba to? Sinubukan niyang kontakin ng pinsan sa social media nito, kaya lang ay hindi nagre-reply ang hambog niyang pinsan. Inabot na lang siya ng 12:00 ng hating gabi, ay dilat pa rin ang mga mata niya dahil sa kakaisip hanggang sa ilang sandali pa ay tumawag naman bigla si Castel kaya kaagad niya yung sinagot. Tol, alam ko na. Natuntun ko na kung sino. Dahil sa impormasyong yon, kahit papaano ay nabawasan ng alalahanin ni Boyet. Talaga, Tol? Sino? Magagawan ba natin ng paraan? Nasaan ba ngayon ang pinsan mo? Nasa duty ngayon si Manuel eh. Bawin mo siya ngayon din. Kahit anong mangyari. Bawin mo siya, Tol. Mapapahamak ngayon. Nakita ko. Nagkaroon ako ng pangitain sa mangyayari. Mapapahamak siya. Maniwala ka sa akin. Ramdam na ramdam ni Boyet na sincero ang kaibigan sa sinasabi nito, kaya nakaramdam din siya ng takot. Ang nakita ko, isa sa mga nakauniformeng pulis na kasama niya ang magpapahamak sa kanya. Magmumukhang aksidente ang nangyari pero sinadya yun. Hindi siya mamamatay sa kulam o kung anong extraordinary happenings. Anong ibig mo sabihin? Ibig sabihin, may gusto talagang pumatay sa kanya. Isa sa mga kasama niya. Yung mga nakikita mo, pangitain yun para mapigilan ng ganong pangyayari. Nagluhan si Boyet sa mga sinasabi ng kaibigan niya sa kabilang linya. Makinig ka, Tol. Kaya nasusunog yung proteksyon sa kwarto ni Manuel dahil it's bound to happen at hindi dahil sa mga kumukontra sa orasyon. Pero mapipigilan yun, not unless hindi siya lumayo sa mga taong gusto siyang patayin. Kaya sinasabi ko sa iyo, umalis ka na ngayon dyan at puntahan mo si Manuel bago pa mahuli ang lahat. Kontakin mo na muna siya at mamaya na tayo mag-usap. Kagad ngang nag-drop call si Boyet at tarantang lumabas ng kanilang bahay habang kinokontak ang kanyang pinsan na hindi pa rin nagre-responde. Manuel naman, sagutin mo na. Ano ba? Putik naman oh. Paglabas ng bahay ay tinakbo na niya ang tricyclean at sumakay doon, papunta sa police station na pinagtatrabahuan ni Manuel.
At habang nasa loob ng motorsiklo ay patuloy niyang kinokontak ang pinsan hanggang sa sumagot na nga ito. Oh, ano ba yon? This oras na ng gabi ah. Tawag ka pa ng tawag. At gising ka pa talaga? Bakit? Manuel, makinig ka. Sinasabi ko sa'yo, kung nasan ka ngayon, umalis ka na dyan. Mapapahama ka. Umalis ka na. Dahil sa malakas ang ugong ng motor kaya hindi naman marinig ng malinaw ni Manuel ang kung anong binibigkas ng kanyang pinsan. Ha? Ano bang sinasabi mo? Hindi kita magets. Maugong eh. Ang ingay dyan. Nasa ka ba ha? Umalis ka na dyan, Manuel. Please lang, may mangyayari masama sa'yo. Delay ka eh. Hindi talaga kita naintindihan. Mamaya na lang tayo mag-usap. Bago pa mag-drop call si Manuel ay nakarinig na ng magkakasunod na gunshot si Boyet kaya napasigaw siya sa sobrang pagkabigla. Nagulat din ang tricycle driver kaya napatingin ito sa kanya, lalo na magsisisigaw si Boyet kasunod ng paghagulgol. Sa sobrang tensyon na nangyari ay hindi rin naintindihan ni Boyet ang nararamdaman ng mga sandaling yon. Bigla na lang kasing umikot ang kanyang paningin at nagdilim hanggang sa tuluyan siyang mawala ng malay tao. Pagdilat ni Boyet ay tumambad kagad sa kanyang paningin si Manuel kaya napabalikwas siya ng bangon. Patay na ba ako? Nang gumisi si Manuel ay doon niya naunawaan na buhay pa siya, lalo na nang sumulpot din si Lola Beatriz at Castel. Sa kanya lang din napagtanto na nasa ospital na pala siya. Inexplain nga sa kanya ni Manuel ang nangyari na nailigtas siya ng delay voice ni Boyet sa kabarong gustong pumatay sa kanya. Nabaril sa braso ang pulis pero bago pa siya matuluyan ay meron nang rumisponde kaya nahuli at nakulong ang kabarong gusto siyang patayin. Nakahinga na maluwag si Boyet at pagkatapos ng pangyayaring yon ay doon niya inexplain sa buong mag-anak ang kahalagahan ng pangontrang nilalagay niya sa bawat kwarto. Dahil sa pangyayaring yon ay nag-resign na si Manuel sa trabaho at paunti-unti na rin niyang binago ang sarili para na rin sa kanyang pamilya. Wakas!